Pre, gusto sana kitang imbitahan sa batch reunion namin. Lahat ng kaklase natin noong nag-aaral pa tayo ng college ay pupunta. Ikaw na lang ang hindi pa naiimbitahan, sabi ng kaibigan ni Andrew habang kausap sa cellphone. Ah, busy kasi ako ngayon at saka may mga trabaho pa akong dapat tapusin, sagot ni Andrew. Sige na, pumayag ka na. Minsan lang naman to. Pagbigyan mo naman ako, pamimilit ng kaibigan niya. Sa huli ay pumayag na lang si Andrew. Kailan ba yan? Sa susunod na araw, sabi ng kaibigan niya. Lumipas ang isang araw at araw na ng batch reunion ni na Andrew at mga kaklase niya. Doon sa 5-star hotel gaganapin ang reunion nila. Pagkadating nila sa hotel, ay agad namang pumunta sa kani-kanilang room ang mga kasama sa batch reunion. May party na gaganapin sa hotel mamaya, kaya naghahanda na ng beer na iinumin ang iba sa mga kasama ni Andrew. Nagse-cellphone si Andrew malapit sa may swimming pool ng hotel nang may biglang lumapit na mga lalaki sa kanya. Ang mga lalaking ito ay mga kaklase niya na palaging nangaapi sa kanya noong nag-aaral pa sila. Kumusta, Drew? Tagal nating di nagkita. Aba, di ka na katulad nung dati. Nagbago ka na pala. Dati kapag nakakasalubong mo ko, nagtatago ka kaagad, di ba? Sa tingin mo ba, bata pa ako para magtago sa'yo ngayon? Pilosopong sagot ni Andrew. Aba, ang tapang mo na, sabi ng lalaki at lumapit kay Andrew sabay hablot sa damit nito. Pre, huwag mong sisirain ang batch reunion natin. Bitawan mo nga ang kaibigan ko. At pinitiwan naman ng lalaki ang pagkahawak nito sa damit ni Andrew. Di bale, susunod na lang kita papatulan. Pasalamat ka, binigyan pa kita ng pagkakataon ngayon, sabi ng lalaki at tumalis. Napagtripan ka na naman nila. Hayaan mo na, lagi naman talaga yan ganyan, sabi ni Andrew at kinuha ang cellphone sa bulsa niya. O pre, buhay pa yung cellphone mo? Di ba gamit mo pa yan nung nag-aaral pa tayo ng high school? Naku pre, luma na yan. Gamitin mo na lang yung touchscreen mong cellphone. Alam mo, pagtatawanan ka lang yan, payo sa kanya ng kaibigan niya. Iniingatan ko kasing mabuti to. Wala naman akong touchscreen na cellphone. At saka wala naman akong pakialam kung tawanan nila ako nang dahil lang sa luma kong cellphone. Diyos mio, kayamang tao ganyan ang cellphone. Luma na yan pre. Hindi ko to pwedeng palitan. Andito lahat ng masasayang alaala ko kasama ang aking mga magulang nung buhay pa sila. Kapag nakikita ko ang mga text naming dalawa ni nanay noon, para bang pakiramdam ko ay bumabalik lahat sa akin ang mga masasayang alaala namin. 13 years ago nang mamatay si nanay at tatay ko sa isang car accident, at tanging ito na lang ang natira sa bahay namin. Sa tuwing mamimiss ko si nanay at tatay, ay binabasa ko ang mga text na pangungumusta ni nanay at tatay sa akin. Mahabang sambit ni Andrew at pinunas ang kaunting luha na tumulo sa mga mata niya. Ayos ka lang ba? Pasensya na Andrew. Akala ko kasi nakamove on ka na sa pagkawala ng mga magulang mo. Okay lang ako. Pwede mo ba akong iwan sandali? Gusto ko lang na mapag-isa. Sige, may gagawin pa naman ako. Ah, siya nga pala. Maya-maya, mag-uumpisa na ang party. Paalala ng kaibigan ni Andrew at umalis na. Nasa gilid ng swimming pool si Andrew, nagsa-cellphone, nang may biglang nakabangga sa kanya at di sinasadyang nahulog sa tubig ang cellphone nito. Pasensya na, di ko sinasadya, sabi ng nakabangga sa kanya. Di na sumagot si Andrew at agad na lumangoy sa swimming pool upang kunin ang cellphone. Nang makuha ni Andrew ang cellphone, ay umahon agad dito. Tiningnan niya ang cellphone kung gumagana pa, ngunit sa kasamaang palad ay nasira na ito dahil mabilis na napasukan ng tubig. 3315? Yan lang naman pala ang cellphone mo. Nagpakahirap ka pang kunin yan. Mabuti pa, di na lang ako nanghingi ng sorry sa'yo kanina. Naku, nag-alala pa ako. Akala ko naman mamahalin, sabi ng nakabangga. Alam mo bang mas mahalaga pa to sa buhay mo? Galit na saad ni Andrew. Nagpapatawa ka ba? Paanong magiging mas mahalaga pa sa buhay ko yan? Isang 3315 na cellphone lang naman yan. Nababaliw ka na. O pre, talagang nagbago ka na.
Aba, natuto ka na rin makipagtalo, sabi ng lalaking paparating. Siya yung dating kaklase ni Andrew na palaging nangaapi sa kanya noon. Kinuha niya kasi yung phone niya, phone na bulok. Talaga? Patingin? 3315? Sabi ng lalaki at tumawa. Nakipagsabayan na din sa kanyang tumawa ang mga kasama niya. Hanggang sa ngayon ba, Drew, ay pobre ka pa rin? Hindi na lang nagsalita si Andrew, imbes ay tinawag niya ang isa niyang utusan. Si Jayan, isang utusan ni Andrew na dating kaklase niya noon na palaging kasama sa honor. Ngunit bumagsak siya sa pagiging isang katulong ni Andrew dahil sa kahit matalino siya ay hindi niya natapos ang pag-aaral niya dahil sa hirap ng buhay. Sir, may papagawa po ba kayo? Utal-utal na sabi ni Jayan na pawis dahil halos takbuhin na nito ang buong hotel nang tinawag siya ni Andrew. Jayan, tama ba ang narinig ko? Tinawag mo siyang sir? Takang tanong ng lalaki. Hindi sumagot si Jayan, imbes ay sinabihan niya itong, pagbigay galang naman kayo kay Sir Jimenez. Gusto niyo bang paalisin kayo niya dito sa hotel? Pasalamat nga kayo, pinagamit niya to sa atin ng libre, sabi ni Jayan. Ikaw si Sir Jimenez? Takang tanong ng lalaki. Ano ba? Nilalamig na ako, Jayan. Pakitawag nga ng bodyguard ko at saka sabihan mo, pakikuha ako ng damit. Magbibihis lang ako. Utos ni Andrew. Teka, Jayan, totoo ba yun? Siya ba talaga si Sir Jimenez? Yung sikat na milyonaryo? Tanong ng lalaki habang sinusundan si Jayan palabas, ngunit di man lang ni Jayan ito pinansin at diretsong lumabas. Si Sir Jimenez pa talaga yun? Lagot! Takot na sabi ng lalaki. Yan kasi, ang taong mapanghusga at mapanglait sa kapwa ay walang pinagkaiba sa nabubulok na basura. Huwag mong amuyin ang baho ng ibang tao kung ang pagkatao mo ay mas mabaho pa sa inaamoy mo. Bago ka kasi manghusga sa kapwa mo, ay alamin mo muna kung ano ang buo niyang pagkatao. Kung gusto mo makipag-ayos sa kanya, puntahan mo muna sekretary niya. Magpaalam ka muna sa kanya, sabi ng kaibigan ni Andrew na nakasalubong ng lalaki. Bakit naman ako magpapaalam sa kanya? Tanong ng lalaki. Kasi bago ka pumunta sa taas, kailangan mo munang mag-umpisa sa baba. At saka sabihan mo rin yung nakabangga ni Andrew kanina na sumama sa'yo papuntang opisina, sabi niya at umalis. At pumunta nga ang lalaki sa opisina ni Andrew kasama ang isa pang lalaki na nakabangga ni Andrew. At naabutan nilang nandun ang sekretary ni Andrew. Nakaupo ito na nakatalikod sa mesa. Good morning, sir. Kayo po ba yung sekretary ni Sir Jimenez? Tanong ng dalawang lalaki at biglang humarap ang sekretary. Ikaw? Sabay nagulat na tanong ng dalawang lalaki nang makitang yung kaibigan lang naman pala ni Andrew ang sekretary. Mabuti naman at nandito na kayong dalawa. Madali lang naman ang ipapagawa ko sa inyo para bayad na kayo sa kasalanan nyo kay Andrew. Nakikita nyo ba ang one hole na makapal na papel? Pupunuin nyo yan ang pangalan ni Andrew at pagkatapos ay ibigay nyo sa kanya. Paalala, huwag babasain ng kamay pagkatapos magsulat, baka mapasma, sabi ng kaibigan ni Andrew at umalis. Dumating na ang oras ng party. Hindi nakapag-attend ang dalawa dahil sa nagsusulat sila. Napakasaya ng lahat. Nag-enjoy sila sa party. Nakaupo lang si Andrew at linapitan siya ng kaibigan niya. Anong problema? Tanong ng kaibigan ni Andrew. Wala na yung cellphone ko. Malungkot na sabi ni Andrew. Huwag kang mag-alala, Andrew. Wala man yung cellphone mo. Kahit anong mangyari, andyan sa puso mo, nakaukit ang mga masasayang araw na kasama mo ang iyong mga magulang. Sa tingin ko, ay hindi nila gugustuhin na makita kang ganyan. Kaya kailangan mong maging masaya. Mas magiging proud pa sila sa'yo kung magiging isang matatag kang anak na kaya nang tumayo sa sariling mga paa. Andrew, lalaki ka. Kaya kaya mo yan. Mahabang saad ng kaibigan ni Andrew. Ang kaibigan, sila yung mga taong itinuturing nating kapatid o kung minsan ay higit pa sa kapatid. Kasakasama natin sa saya at sa kalungkutan. Sila rin ang madalas nating kasangga kung may problema tayong pinagdaraanan.